Sa verse 7, tingnan nyo. For God hath not given us the spirit of fear. Naalala nyo ba yung topic natin na to? Naalala nyo to? Na nabanggit ko na sa inyo to, di ba? Sa verse 7, For God hath not given us the spirit of fear. Ang Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Okay? Sino sa inyo matatakutin? Okay? So, alam nyo, sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Okay? So, ibig sabihin, dapat, ang number one nakakatakutan natin, walang iba kundi ang Diyos lamang. Tama? Hindi tayo matatakot sa tao. Pero hindi ibig sabihin na sasabihin natin sa mga tao, hindi ako natatakot sa iyo. Diba? Sa inyo, hindi ako natatakot. Hindi ibig sabihin na ganun. Hindi ibig sabihin na maghahamon na tayo ng away sa labas. Sino dito? Kayang lumaban sa akin. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ganon. Diba? Ibang turo yung sinasabi ng Biblia na isa lang dapat ang katatakutan natin. Sino? Ang Diyos. At sabi ng Biblia, mababasa rin natin sa Biblia, na dapat ang Diyos ang katatakutan natin. At pag sinabing fear, takot, sabi ng Biblia, the fear of the Lord is to hate evil. Okay? Kapag tayo ay may takot sa Diyos, ibig sabihin, magagalit tayo sa masama. Kahit anong kasamaan yan, bisyo, or ano bang uri ng kasamaan yan, basta pag tayo may takot sa Diyos, magagalit tayo sa masama. Tama? At galit tayo sa masama, at iniiwasan natin kung anong masama. Kasi sabi ng Biblia, the fear of the Lord is to hate evil. Sabihin nyo yan. Yan ang takot sa Diyos. Kaya sabi dyan, for God hath not given us the spirit of fear. Meron ng Kristiyano minsan, yung takot na, lalo na pagdating sa pangangailangan. Subukan nyo ng, nag-isip kayo na, paano na yung pangangailangan namin? Lalo na nag-aaral tayo, di ba? Paano na yung pangangailangan namin? Paano na pag nag-college ako? Paano na yung mga gagastusin namin? Yun, takot yun. At pag nagkaroon ka na ng takot, nag-aalala ka na. Tama? Nag-aalala na tayo. Kaya dapat, wag nating hayaan na manguna yung, yung takot. Kasi pag nanguna na yung takot sa atin, ay kinig kayo? Pag nanguna na yung takot sa atin, mag-aalala na tayo. Kaya, mahirap. Dapat sa Diyos lang tayo magkaroon ng takot. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, but of power and of love, pag-ibig, and of a sound mind. Pag sinabing sound mind, maayos na kaisipan. Okay? Maayos na kaisipan. At sabi diyan, verse 8, ito yung mensahe natin. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Sabi diyan, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Pag sinabing ashamed, ibig sabihin, mahiya. Okay? Sabi sa ng Biblia, huwag kang mahiya sa testimony ng ating Panginoon. Pag sinabing testimony, ibig sabihin, ito yung patotoo. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari. Halimbawa, magte-testimony ako dito. Ibig sabihin, magsasabi ako sa inyo, sasabihin ko kung ano yung nangyari sa akin. Halimbawa, pag tinawag ako, okay, tawagin po natin si Pastor Jake para siya po ay magte-testimony, siya po ay magpapatotoo. Ngayon, pag ako tumayo dito sa harap, magte-testimony ako patungkol sa kabutihan ng Diyos. Diba? Na sabihin ko, ang Diyos natin ay mabuti at yung pangangailangan natin ay binibigay ng Diyos. Sasabihin mo yung mga experience, di ba? Magkaroon ka ng problema, and then ang Diyos nagbigay ng solusyon sa mga problema. Ibabahagi mo, testimony ang tawag doon. Tama? Ngayon, ang testimony ng ating Panginoon ay nandito rin. Tingnan nyo. Be not thou therefore ashamed. Dapat hindi tayo mahiya. Saan? Sa testimony ng ating Panginoon. Ano ba ang testimony ng Panginoon? Ito, nor of me his prisoner. Ito, but be thou partaker of the afflictions of the gospel. Yan pala ang testimony ng Panginoong Kristo. Ngayon, ano ba pag sinabi natin gospel? Ano yung pag sinabi natin gospel? Naalala nyo, di ba? Ito ay death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan ang gospel. Pagkamatay ng Panginoong Kristo, pagkalibing, at pagkabuhay namang muli. Pastor, nasaan yan? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 15. Okay, ano bang meaning ng gospel? Sa inyo, meron ba nakakalam sa inyo anong meaning ng gospel? Pag sa Tagalog ng gospel, ebanghelyo. Okay? So, ang gospel,
Tandaan nyo, ito ang nakakaligtas. Paano nakakaligtas ang gospel? Tingnan nyo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Kita nyo na? Basahin natin. Ready? Go. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. So sabi ni Apostle Paul, sinabi niya sa atin yung gospel na na i-preach niya sa atin, ipinangaral niya. Parang ako, bilang pastor, anong preach ko sa inyo? Yung gospel. Ngayon, ano ba ang gospel? Tignan nyo. Which also ye have received. Pagkatapos ipangaral ni Apostle Paul yung gospel, na-receive nyo. Tama? Na-receive ng mga mananampalataya. Sabi dyan, and wherein ye stand. Hindi lang natin basta na-receive, kundi yun pa yung tinatayuan natin ngayon. Tingnan nyo. Verse 2. By which also ye are saved. Sa pamamagitan nun, kayo ay naligtas. Ano yung tinutukoy? Ano yung tinutukoy? Yung gospel. Sabi ng Biblia, yun yung ipinangaral sa inyo, at yun yung natanggap nyo, at yun din naman yung tinatayuan nyo. Sabi dyan, na kung kayo ay, yun ang dahilan kung bakit kayo ay naligtas, by which also ye are saved. Sa pamamagitan nun, kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng gospel. Pastor, ano ibig sabihin ng gospel? Basahin pa natin. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Ito, verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Ngayon, ano yung natanggap natin? Yung gospel. Katulad din na natanggap ni Apostle Paul. Ito, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Namatay siya. Verse 4. And that He was buried. Inilibing siya. Ano pa? And that He rose again the third day according to the scriptures. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ano ang gospel? Nakasulat dyan. The death. Diba? Paano namatay? Verse 3. How that Christ died. Or death yon. Ibig sabihin kamatayan. Verse 4, and that He was buried. The burial, pagkalibing. And then, verse 4 pa rin. And that He rose again. Resurrection. So, ibig sabihin, ang gospel, ito ay na-receive natin. Di ba yan sinabi dito? Ito ay na-receive natin. At sabi ng Biblia, ito rin yung ating tinatayuan. At ano yung na-receive natin? Yung gospel, na kung saan yun din yung nagligtas sa atin. Ano yon? The death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pag sinabing resurrection, pagkabuhay namang muli. Okay? So alam nyo na. Pag tinanong kayo, ano ang gospel? Anong sasagot nyo? Death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Sa Tagalog, pagkamatay ng Panginoong Kristo at inilibing at pagkabuhay namang muli. So, yun ang nakakaligtas sa atin. So, ano gagawin natin? Kaya nga sabi ng Biblia sa John 3:16, di ba? Whosoever believeth in Him. Tama? Kung sino man ang mananampalataya. Kaya nga, ang kaligtasan, hindi ito sa pamamagitan ng gawa ng tao. Di ba sabi ng iba, para maligtas ka, kailangan mong gumawa. Para maligtas ka, kailangan mong magpakabait. So, pag sinabing pagpapakabait, good works yan, tama? Mabubuting gawa. Ibig sabihin, kailangan mong tumulong sa kapwa, kailangan mong gumawa ng mabuti. Sabi ko nga sa inyo, ang kabutihan, hindi naman masama yan. Okay yan. Pero kung yan yung gagawin nating daan para maligtas tayo, para mapunta tayong sa langit, hindi pwede. Bakit? Kasi hindi naman tayo perpekto. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng oras nakakagawa tayo ng mabuti. Tama? Minsan, kadalasan nga, puro kasamaan na gagawa natin tama? Minsan, sa isip lang Diba? Sino sa inyo ni minsan hindi nagkasala sa isip? Diba? Lahat tayo, aminado na halos araw-araw nagkakasala. Lalo na pag sa isip lang. Diba? Pag inutusan tayo ng magulang natin, sumunod man tayo pero masama yung damdamin. Sumunod man tayo pero ibang isip. Diba? Pag nakakita tayo, nakapanood tayo ng kung ano-ano, iba yung takbo ng isip natin. So sa isip pa lang, nagkakasala na tayo. Sabi ng Biblia, there is none righteous, no not one. Wala ni isang matuwid sa atin. Lahat tayo makasalanan. Kaya ulitin ko, maganda na maging mabait tayo.
Maganda na may simbahan tayo, pero hindi yun yung makakapagdala sa atin sa langit. Sino ang makakapagdala sa atin sa langit? Sino? Ang Panginoong Kristo. Anong dapat gawin natin sa Kanya? Manampalataya. Kaya nga, sapat na yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, yung iba sabi nila, di ba? Para maligtas ka, kailangan mong magpakabait, kailangan mo pang gumawa. So, ibig sabihin, para mong sinabi sa Panginoon na, Lord, yung kaligtasan, hindi pa kompleto. Para mong sinabi sa Panginoon na, Lord, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, hindi pa sapat yan. Kailangan ko pang gawin ito. Kailangan ko pang magpakabait. Kayo ba naniniwala na yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na ba yon para sa ating ikaliligtas? Sapat na ba? Amen. Sapat na yun. Ang gagawin na lamang natin, ano? Anong gagawin natin? Manampalataya na lamang. Tama? Ngayon, pag sinabi natin na, hindi, Panginoon, kailangan ko pang samahan ng gawa, kailangan ko pang magpakabait. Pag ginawa mong ganon, ayun, para mong sinasabi sa Panginoon na, Lord, kulang pa yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ko pang samahan ng kabaitan. Nagets nyo? So, ang kaligtasan, ulitin ko, hindi ito sa dahilan ng pagpapakabait, kasi hindi sa lahat ng oras mabait tayo. Lahat tayo makasalanan, sabi ng Biblia. Ang dapat lamang natin gawin para maligtas, alam nyo na to eh. Ano? Manampalataya at tanggapin. Sino? Ang Panginoong Kristo. Siya natin siya tatanggapin. Sa puso na ating Panginoon Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya, tandaan nyo to. Maganda i-memorize nyo to. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Dito nakasulat yung death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya pag sinanong kayo, diba, sa quiz, tanungin kayo, what is the gospel? Okay? Yung iba sabi nila, gospel is good news. Kulang ang, sino sa inyo nakarinig ng ganun? Pag sinabing gospel, sabi nila good news, magandang balita. Kulang-kulang yung nila. Pero pag tinignan mo sa Biblia, ang meaning ng gospel ay death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Tandaan nyo yan mahalaga yan. Okay? So, nakita nyo na ang ibig sabihin ng gospel. Pero naririnig nyo na ang gospel dati pa, di ba? Yung Ebanghelyo Tagalog, naririnig nyo na yun, di ba? Pero hindi nyo alam. Di ba? Puro narinig lang. Pero ngayon, alam nyo na. Yung pala ang meaning ng gospel. Okay? The death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Balik tayo, 2 Timothy. Chapter 1. Okay, sabi dyan, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. So, tinuruan tayo ng Biblia na dapat hindi tayo mahiya. Diba? Pag sinabing ashamed, hiya or mahiya. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Apostle Paul, be not thou therefore ashamed. Sa Tagalog, huwag kang mahiya. Saan? Sa testimony ng ating Panginoon. Pag sinabing testimony, tulad ng halimbawa na sinabi ko sa inyo, sabihin yung kwento ng buhay. Tama? Yung nangyari sa buhay. Ngayon, yung testimony of our Lord, ibig sabihin, ano bang nangyari sa buhay ng Panginoon? Yun nga, yung binanggit dyan, tinan nyo, verse 8, but be thou partakers of the affliction of the, tingin, Bible, of the gospel. So, ang testimony ng ating Panginoon ay yung gospel. Pag sinabing testimony, yung nangyari sa buhay. So, ang gospel, ano nangyari sa Panginoon? Yun na yung death, burial, and the resurrection. So, yun ang testimony ng Panginoon. Nagets nyo? Yung nangyari sa buhay niya, na siya ay ipinako sa krus dahil sa ating kasalanan. Namatay, inilibing, pagkalipas ng 3 araw, ay nabuhay namang muli. So, yan ang paalala ni Apostol Pablo sa atin, na dapat wag nating ikahiya yung testimony ng Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Na yung siya ay napako sa krus. Namatay nilibing. Pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. Huwag tayong mahiya doon. Ngayon, tignan nyo. Verse 9. Who hath saved us? Yun. Diba? Kanina sa 1 Corinthians 15, diba nabanggit dun yung saved us? Naalala nyo?
Kanina, 1 Corinthians 15, yung gospel yung nagligtas. Tama? Siyempre, of course, mananampalataya tayo. Tama? Kasi sabi sa John 3:16, whosoever believe it. Ngayon, dito rin sa verse 9, binanggit din ulit yung save. Who hath saved us? Yung gospel at yung Panginoong Kristo. At tingnan nyo, and called us. Hindi lang tayo niligtas, ano pa? Tinawag pa tayo. And called us with a holy calling. Tinawag tayo ng may banal na pagkatawag. Banal. Kaya itong pagtawag sa atin ng Panginoon, banal ito eh. Una, tinawag tayo ng Diyos para sa kaligtasan. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Walang gusto ang Diyos na merong mapahamak sa atin. Wala. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Okay? Ngayon, alam nyo ba, merong turo na may mga nagsasabi na yung mga maliligtas lang daw ay yung mga pinili ng Diyos. Alam nyo, lahat tayo pinili ng Diyos na maligtas. Okay? Tandaan nyo na, pag may magturo sa inyo na ang taong maliligtas ay pili lang. Kung sino lang yung pipiliin ng Diyos, yun lang ang maliligtas. Mali yun. Kasi alam nyo, lahat tayo pinili ng Diyos na maligtas. Gets nyo? Sabi ng Biblia sa John 3:16, di ba? Pag sinabing whosoever, ano sa Tagalog ng whosoever? Sino man. Ibig sabihin, pag sinabing sino man, kahit sino. Tama? Kahit sino. Pwedeng maligtas. 2 Peter 3:9. Na natin. 2 Peter chapter 3. And then, ano ba sinabi ko? Tama. 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay? Nakita nyo na po? Sabi dyan, tignan nyo. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Ito, not willing that any should perish. Sa Tagalog, hindi gusto ng Diyos na sino man ang mapahamak. Not willing that any should perish. Ito, but that all should come to repentance. Walang sino man ang gusto ng Diyos na mapahamak. Kundi gusto niya na lahat, should come to repentance. Pag sinabing repentance, lahat dapat magsisi. Diba, bago tayo maligtas, humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Diba, nung ginaid ko kayo sa prayer, diba, ano yung binanggit natin? Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Kasi ayun ang magdadala sa atin eh. Yung kasalanan natin, ang magdadala sa atin sa apoy ng impyerno. Nagets nyo? Yan ang magdadala sa atin. Kasi kung wala tayong kasalanan, hindi naman tayo mapupuntang impyerno eh. Pero dahil sa ating kasalanan, yun ang magdadala sa atin sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon, niligtas niya tayo. Amen? Kung tayo na nampalataya. Kayo ba? Masaya ba kayo na ligtas kayo? Huh? Masaya ba yan? Parang inaantok nga. Diba? Masaya ba kayo? Parang inaantok nga eh. Diba? Dapat, maging masaya tayo. Kasi ligtas na tayo. Amen? Anak na tayo ng Diyos. Eto, sabi ng Biblia, balik tayo saan ngayon kanina? Ha? Ayun, 2 Timothy. Yun yung pinaka-topic natin eh. Nasa 2 Timothy. Okay, sabi ng Biblia, sa verse na tayo? Verse 9, yun nyo. Who hath saved us and called us with a holy calling. Alam nyo, tinawag tayo ng Diyos una para maligtas. Okay? Ang kaligtasan para sa lahat yan. Kaya sabi ng Biblia, for God so loved the world. Lahat ng tao sa buong mundo, world nga eh. Ibig sabihin, lahat ng tao sa buong mundo, minahal ng Diyos. Okay? Kaya, lahat, kahit sino ka man, pulubi man tayo, mayaman o mahirap, gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Sabihin, gusto ng Diyos na tayo ay mapunta sa langit. Amen? So sabi dyan, but is now made, verse 9, who hath saved us and called us with a holy calling,
Not according to our works. Nagets nyo? Yung kaligtasan pala, not according to our works. Ano sa Tagalog nun? Hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Di ba? So, ano dapat gawin natin para maligtas? Manampalataya. Pero sabi ng Biblia, hindi sa ating gawa. Alam niyo yung works na tinutukoy dyan? Yung pagpapakabait. Di ba? Na kailangan daw magpakabait ka muna para mapunta kang langit. Hindi eh. Kaya sabi dyan, maliwanag sabi ng Biblia, not according to our works. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang kaligtasan, tandaan nyo, hindi sa pamamagitan niya ng gawa. Napansin nyo ba, pag nagpipreach ako lagi, pag nagpipreach si pastor lagi, laging binabanggit yung kaligtasan. Napapansin nyo yan? Laging binabanggit ang kaligtasan kasi gusto ko na ma-master nyo ang kaligtasan. Gusto ko na mas lalo nyong maunawaan. Kasi ang pagtuturo sa Biblia, hindi isang upuan lang eh. Di ba? Hindi isang upuan lang. Nung first Sunday natin dito, isang bagsakan ko ba tinuro sa inyo lahat? Hindi, tama? Kasi hindi nyo maunaw. Parang sa ano lang yan eh. Pag-aaral sa high school, sa grade 1. Pag pumasok ba ang estudyante, kahit isang taon, grade 1 siya, binagsak ba lahat ng turo? Hindi. Kasi hindi niya kaya agad maunawaan niya. Tama? Kaya ganun din ako bilang pastor sa inyo. Tinuturo ko sa inyo at hanggat maaari, inuulit-ulit ko. Pansinin niyo, yung 3 utos, lagi kong inuulit sa inyo yan. Ano ngayon number 1? Pagbabasa ng Biblia. Number 2, pananalangin. Number 3, pagsisimba. Kabisado nyo na nga eh. Pag sinabi kong 3 utos, ano yon? Pananalangin, pagsisimba. Di ba? Ngayon, kabisado nyo na, di ba? Kaya pag binanggit ko yung mga utos ng Diyos, lagi yun yung pumapasok sa inyo. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsisimba. Kasi yan ang trabaho ng pastor na ulit-ulitin. Di ba? Naalala nyo yung topic natin nung mga nakaraang weeks? Yung babe in Christ. Ibig sabihin tayo ay mga bagong isinilang na sanggol. So, ilang months na nga kayo bilang sanggol? Ikaw? 5. Ikaw? 6. Ikaw? 5. Ikaw? Ha? Kalimutan na. Ikaw? 2 months? Ikaw? 3. Ikaw? 6. 6 months? Ikaw? Di ba kayo naumpisahan nyo to? Kaya ikaw, Jay? Naumpisahan nyo ba to? Ito ano? Kailan lang kayo, no? O, di ba? Ilang months? Ang gawain natin dito, ilang months na? 6 months. Alam niyo yung tinutukoy ko, di ba? Kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon. So, doon kayo ipinanganak muli. Kasi alam niyo, ang baby, pag inalagaan mo ang isang baby, para matuto yan, lalo na para matutong magsalita yan, kailangan ulit-ulitin mo. Tama? Mama. Pag sabi na, oh baby, say mama. Biglang magulat ka, mama. Ganun na ba agad? Hindi pa. Gaganon pa yan, di ba? Una, kukopyahin niya muna. Di ba nagaganon yan? Kinukopya niya muna yung bibig na hindi niya mabigkas eh. Di ba? Di ba si Bakang, di ba? Tuturuan mo yan. Ha? Gusto niyang bigkasin, pero hindi niya nabibigkas, di ba? Hanggang sa katagalan yan, ulit-ulitin mo. Di ba? Ganon din naman tayo eh. Paano tayo dati nung baby ka pa, paano ka natutong magsabi ng papa, ng mama? Inulit-ulit din sa atin yan. Tama? Eh, ganun din naman sa math, di ba? Pag nag-aaral, sino sa inyo matalino sa math? Ha? O, kahit saang subject, para ma-master mo yan, inuulit-ulit yan. Tama? Pansin nyo dito sa piano. O sa piano. Yung Tugad Bida Glory ba, isang upuan nyo lang yan? Anong ginagawa nyo? Paulit-ulit. Kaya nga, inoobserbahan ko kayo, pag nagtugtog kayo ng Tugad Bida Glory, pinapakinggan ko kung namamaster nyo na. Kasi pag naririnig ko na nakukuha nyo na, hindi na kayo pa-stop-stop, hindi na kayo pa-ulit-ulit, kundi laging kuha nyo na hanggang sa na-master nyo na, ang gagawin ko, another song naman. Diba? Eh, naririnig ko sa inyo mukhang hindi niya pa kuha Hindi niya pa master. So, hindi muna tayo lilipat sa ibang kanta. Hanggat hindi nyo pa master. Nagets nyo? Ganun din yan sa sa teacher, di ba? Kaya pag nagturo ang teacher ng subject, sino may tanong?
Yung mga estudyante magtatanong. So ano gagawin ng lalo na yung math, di ba? Ulit-ulitin yung solution. Ulit-ulit para matutunan lagi. Ganon tayong mga Kristiyano. Lalo na mga mga sanggol pa lang tayo. Mga bata pa lang tayo. Kaya nung trabaho ng pastor bilang magulang sa inyo sa pananampalataya, ulit-ulitin. Gets nyo? Kaya wag na kayo magtaka kung bakit si pastor minsan parang paulit-ulit sa pagtuturo. Kasi gusto ko na ma-master nyo. Lalo na yung gospel. What is the gospel? Yan, di ba? Alam nyo na. Dati hindi nyo alam yan. Tama? Kaya pag tinanong kayo, saan makikita yan? 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay? Pag sinabi sa inyo, what is the gospel? Yung iba, ang sabi nila, gospel is good news. Kulang yun. Ang pinaka-meaning talaga, death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ngayon, tignan nyo. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Kaya ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng Kanyang purpose. Kaya ang kaligtasan, merong purpose yan eh. Bakit ba tayo niligtas ng Diyos? Kayo, bakit ba kayo niligtas ng Diyos? Hindi, bakit kayo, di ba nanampalataya kayo, ligtas na kayo ngayon, di ba? Amen? O, ligtas na kayo ngayon. Ang tanong, bakit kayo niligtas ng Diyos? Para ano? Para matulog-tulog? Para magkuyakoy? Para mag-ML? Para mag-TikTok? Para simple lang, para maglingkod sa Kanya. We are saved to serve. Sabi nga, we are saved to serve. Niligtas tayo ng Diyos at nilagay niya tayo sa Kanyang gawain. Ito, pagkatapos kayong iligtas ng Diyos, anong kasunod? Di ba nabautismuhan kayo? Tapos idinagdag kayo dito sa church. Ito, church. Para saan? Para maglingkod sa Kanya. Yan ang tandaan nyo Dahilan kung bakit ako niligtas ng Diyos ay para maglingkod sa Kanya. Okay? Hindi tayo niligtas ng Diyos para maging masama. Alam niyo ang nakakalungkot sa isang Kristiyano? Imbis na niligtas siya para maglingkod, yung iba pagkatapos maligtas, imbis na lalong maglingkod, lalong lumayo naman. Lalo namang hindi nagsimba. Lalo namang hindi naglingkod sa Diyos. Di ba nakakalungkot yung gano'n, no? Kung kailan maligtas, kung kailan nabautismuhan, tsaka nawala sa simbahan. Tayo, lagi niyong isipin niya na, niligtas ako ng Diyos at tilagay niya ako sa Kanyang gawain para maglingkod sa Kanya. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, verse 8, Be not thou therefore ashamed. Huwag kayong mahiya of the testimony of the Lord. Yung hiya, dapat tayo matanggal yung hiya sa atin. Yung iba nga dyan, hindi nahihiya di ba? Kayo ba pag pumupunta sa church, nahihiya pa kayo? Sino sa inyong nahihiya pa pag pumupunta sa simbahan? Sino sa inyong nahihiya pag nakaganito, tas pupunta sa simbahan? Nahihiya. Yung iba nga, dito na nagsusuot ng ganyan eh. Bakit? Kasi nahihiya. Alam nyo, minsan talo pa ng mga manginginom yung iba. Yung iba nga, naglalakad sa kalsada. May hawak na tanduay, hindi nahihiya eh. May hawak na sigarilyo, hindi nahihiya eh. Ayun, mali yun. Yung iba nga, lasing, hindi nahihiya eh. Yun, sa mali na yun. Tayo nasa tama tayo eh. Dapat pa ba tayong mahiya? Di ba? Tandaan nyo, ang mali, yun ang ikahiya natin. Ang pagbibisyo, yan dapat yung kinakahiya natin. Kasi hindi maganda yan. Tama ba? Nagets nyo? Ang dapat hindi natin ikahiya, yung tama. Amen? Tama bang maglingkod sa Diyos? Tama. Huwag nating ikahiya. Amen? Pag pumunta ka dito sa church, kailangan proud ka, di ba? Taas noo. Hindi naman mayabang. Iba naman yun. Ibig sabihin ba,
Pag pupunta kang church, no? Proud ka. Yeah? Proud to be ka na papunta kang church kasi hindi mo ikinakahiya. Hindi mo ikinakahiya na may simbahan tayong ganito. Di ba? Baka naman iba sa inyo, nahihiya ay kasi simbahan namin pangit. Ang simbahan namin maliit lang. Huwag nating ikahiya. Tandaan nyo nga, ang meaning ng church, ano bang meaning ng church? Yung mga taong ligtas at nabautismuhan. Di ba napag-aralan na natin yan? Yung meaning ng church, bagamat may church building tayo, pero ang pinaka-ibig sabihin talaga ng church, which is yung New Testament church, ay yung mga taong ligtas. Amen? Grupo ng mga taong ligtas na tumanggap sa Panginoong Kristo at nabautismuhan naman. Yun ang ibig sabihin ng church. Kaya huwag tayong mahiya. Amen? Huwag nating ikahiya na nagsusuot tayo na maayos. Amen? O sa linggo, ugalihin nyo na yan, ladies, ha? Magpalda kayo lagi, ha? Pag Sunday. Boys, sikapin nyo na hanggat maaari, nakaganito kayo. Amen? Huwag nyo isipin na, Pastor, ang init-init. Huwag nyo isipin yun. Mas mainit sa impyerno. Tandaan nyo, mas mainit sa impyerno. Pero, syempre, hindi na tayo pupunta sa impyerno kasi ligtas na tayo, eh. Tama ba? Huwag kayong mahiya na naka-long sleeve kayo, naka-necktie kayo. Be proud na magsisimba tayo. Be proud na maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, be proud kasi dapat the best ang ibibigay natin para sa Diyos. The best of our attire. Diba? Yung sino sa inyo yung naka-attend na ng JS? Diba may JS na? Alam niyo yung JS? From? Yung sa high school. Yung mga naka-Amerikana, estudyante. Tapos, nagsasayaw-sayaw. Diba? Pag ganun nga hindi sila nahihiya eh. Ganun din naman dapat tayo. Tandaan nyo pag nasa tama tayo, huwag tayong mahiya. Amen? Ako, kanina lang din, nag-soul winning ako. Pag sinabing soul winning, ito yung pagtuturo ng ebanghelyo. Yung gospel. Ano nga yung gospel ulit? Yan, 'di ba? Yan yung gospel. Okay? 'Di ba? Yung itinuro ko sa inyo nung umpisa, yung gospel. 'Di ba sinare ko sa inyo 'yan? Paano, 'di ba nung na-topic natin 'yan pag tinuruan ko kayo ng katiyakan ng kaligtasan, 'di ba? Ng Panginoon, namatay, nilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. So pagdating sa pagtuturo, ako bilang pastor, yan ang dapat trabaho ko, hindi mahihiya, lalo na sa pagtuturo. Alam nyo, kung ako nahiya, siguro wala ngayon kayo dito sa church. Tama? Kasi kung ako nahiyang lumabas, ayoko lumabas kasi yung suot ko nahihiya ako. Nahihiya ako mag-necktie sa labas. Nahihiya ako pagtatawanan ako ng ibang tao. Ay, nay. Atay impulang dama, tugaw ke. Anda? Sa baligaya. Anda? Ano? Atay green. Ano? Yung may green dyan na upuan. Bigay nyo kay nanay. Nakita ko yan kanina, iba yan eh. Ayan. Sino nagpasok niyan? Ayan. Si nanay yata yung umupo kanina dyan. Ayan, sige. Ayan. Thank you, Nay. Ayan, sige. Balik na kayo dito. Dali. Nakita ko yan kanina tanghali. Sabi ko, kanino kaya ito? Kaya hinayaan ko lang. Okay? So, dapat hindi tayo mahiya. Lalo na sa pagtuturo. Okay? Kaya kayo, alam nyo, tinitrain ko kayo pagdating sa pagtuturo. Di ba nung Sunday, nag-enjoy ba kayo na nagturo kayo nung Sunday? Sino sa inyo nag-enjoy? Kaya yung mga hindi pa nakasubok, try nyo magturo. Ha? Kaya sabi ng Biblia, be not thou therefore ashamed. Huwag kayong mahiya. Diba? Huwag kayong mahiya. Lalo na kung Bible ang sineshare nyo, kayong mahiya. Yung iba, siguro sa isip-sip ng iba na, parang OA naman. Parang nakakahiya. Yung tandaan nyo, pagdating sa salita ng Diyos, huwag kayong mahiya. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ako pastor, nahiya akong lumabas, nandito kaya kayo ngayon? Wala.
kanina lumabas din ako, nag-share ako ng Bible dun sa labas, dun sa sa Mogas, tapos may mga tao dyan, di ba? Sa Mogas. Sa gilid. Nag-share ako dun. Nakaganit. Ito yung suot ko kanina. No? Ay, tama. Ito yung suot ko kanina. Hindi ako nahiya na kahit na may mga taong nakatingin sa akin. Alam ko yan, may mga taong tumitingin sa akin. Tapos iba yung isip. Hindi ko naman kayang basahin yung isip ng tao eh. Pero naniniwala ko na merong iba dyan, mga negatibo ang isip. Kapag lumabas ako, hindi ko alam kung ano yung isip nila. Pero ang sa akin lang, masaya ako na mag-share ako ng salita ng Diyos. Hindi ko iisipin yung iisipin nila kasi kung iisipin ko yung iniisip ng iba na nakatingin sa akin, manliliit ako. Maliit na nga ako, manliliit pa ako. Mahihiya na talaga ako kasi iniisip ko yung iisipin ng iba. Kaya kayo, pag pumupunta kayo dito sa church, huwag niyong isipin yung iniisip ng iba sa inyo. Basta, ang focus nyo, ang isip nyo, maglilingkod ako sa Diyos. Nagets nyo? Amen? Maglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya sa suot natin kasi the best ito para sa Panginoon. Huwag tayong mahiya. Kaya kayo, ituloy-tuloy nyo yung sharing natin ha. Anong Psalm na tayo? Psalm chapter 2. Naniniwala ako na pag tinuloy-tuloy nyo yan, lalo na yung pagtuturo, talagang matatanggal yung hiya nyo, matututo kayong magturo sa tao. Ituloy nyo lang yan. Okay? And then, sunod niyan, tuturuan ko kayo paano magturo sa tao. Paano yung ginagawa ko sa labas? Tuturuan ko kayo ng ganyan para pag natuto kayo, kasama ko na kayong lumabas. Nagets nyo? Di ba nakita nyo yung mga tao na pag lumabas sila galing sa church, di ba? Ang dami nila. Minsan ba may pumunta na ditong marami na nag-share ng Bible? Di ba? Paano sila natuto? May pastor din sila na nagturo sa kanila. So, ganun din yan dito. Kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Sa ngayon, ako pa lang yung lumalabas. Sabi ng Biblia, be not thou therefore ashamed. Huwag mong ikahiya yung testimony or yung ebanghelyo or yung gospel ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ituro mo yan. Huwag mong ikahiya yan. So kayo, pag natuto rin naman kayong magturo, sharean ko kayo paano magturo ng salita ng Diyos sa labas. Pag natuto kayo, kasiyahan ko yan na makakasama ko kayo sa labas. Tama? Alam nga naman tatawag ako ng mga tambay dyan. Uy, samahan nyo naman ako sa labas. Alam mo nga tawagin ko yung mga nagiinom dyan sa labas, naninigarilyo. Uy, samahan nyo naman ako kasi nahihiya ako magturo sa labas eh. Hindi sila. Sino? Tayo din. Kayo ang makakasama ko. Maliban na lang kung hindi na kayo magsimba. Sana naman simba kayo. Baka isipin nyo, ay magtuturo pala ako sa labas, hindi na nga ako magsisimba. O, di ba? Huwag ganon. Kasi sa Panginoon tayo eh. Amen ba? Amen. Lilingkod tayo sa Panginoon. Kaya, yung lesson natin sa hapong ito, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Amen? Huwag tayong mahiya. Huwag nating ikahiya. And then last na, yung about ashamed. Romans 1:16, last verse. Kaya kayo, be proud that you are a Baptist. Nabautismuhan kayo. Anong church ngayon nagbautismo sa inyo? Be proud. Di ba natapik na rin natin kung na ang totoong simbahan is Baptist? Di ba? At naalala nyo rin ba na kung sino yung nagbautismo sa Panginoon? Sino? Si John the Baptist. Kung ang nagbautismo sa Panginoon, di ba ano yan? Isip lang din natin yun eh, di ba? Kung ang nagbautismo sa Panginoong Kristo ay Katoliko, ano siya? Kung si John the Catholic ang nagbautismo sa kanya, ano siya? Catholic. Kung John the Jehovah's Witnesses, saksi siya. Eh kung John the Mormons ang Panginoon. Pero sino nagbaptize? John the Baptist. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo by names. Hindi lang tayo sa pamamagitan ng pangalan. Kasi alam niyo ba, may mga Baptist ngayon na mali ang itinuturo. Kaya mag-ingat tayo. Kailangan tignan pa rin natin
tignan pa rin natin yung turo. Sabi ko nga sa inyo, anong unang marka? Anong unang marka ng totoong simbahan? Anong itinuturo? Number 1? Tama. Katiyakan ng kaligtasan. Kasi kung ang simbahan na yan hindi tinuturo, sa mga simbahan, doon ba sa inyo tinuturo yan? Katiyakan ng kaligtasan? Tinuturo? Doon sa sa iba? Hindi tinuturo, di ba? Kaya mag-ingat tayo. Kasi pag hindi itinuturo ang katiyakan ng kaligtasan sa loob ng simbahan or sa mga simbahan, kawawa yung mga uma-attend. Tama? Kasi pag sila namatay, saan sila pupunta? Hindi nila alam sa impyerno. Ibig sabihin, pag ang isang simbahan hindi nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan, parang sinasabi ng simbahan, sige, mapunta tayong lahat ng impyerno. Parang ganun ang labas, di ba? Kaya dito sa church, yan ang number 1 na tinuturo natin. Katiyakan ng kaligtasan. Romans 1:16. Yung point natin dito, huwag tayong mahiya. Amen? Huwag nating ikahiya. Huwag kayong mahiya, pupunta kayo dito sa church, may dalang Bible, be proud. Amen? Kumusta na yung Bible nyo? Dala nyo ba lagi yan pag pupunta kayo sa simbahan? Be proud. Maging proud kayo. Na paglalabas kayo, dala nyo to, makapangyarihan. Salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, di ba, buhay ang salita ng Diyos. Huwag nating ikahiya. Romans 1:16. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Go. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Anong sinabi? For I am not ashamed. Ano sa Tagalog nun? Sapagkat hindi ko ikinahihiya. Ano sinabi? I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Kaya, huwag niyong ikahiya. Huwag niyong ikahiya na kayo Kristiyano. Huwag niyong ikahiya na kayo ay Baptist. Be proud that you are a Baptist. Amen? Amen. Be proud. Baptist ako, may simbahan ako. Diba? Pag tinanong kayo, saan ang simbahan mo? Diyan po sa Barangay Balayang, Victoria, Tarlac. Number 443. Victoria Road. Bible Baptist Church. Amen? Ang tinanong kayo ng simbahan mo, Bible Baptist Church. Naunawaan nyo bakit tayo Baptist, di ba? At naunawaan nyo rin dahil sa doktrina. At sinabi dyan, Bible Baptist. Sinabi yung Bible. Bakit Bible, Pastor? Kasi puro Bible ang pinag-uusapan natin. Tama? Napansin nyo ba dito sa church, more on Bible tayo? Tama? Kasi yan talaga ang purpose ng church. Tama? Ngayon, iba na Pag pumasok ka sa church, rock and roll Diba? Walang kaibahan sa banda. Rock and roll, puro sayawan, kung ano-anong pinagagagawa. Yun ang pinakamahabang oras sa kanila. Tama? Diba sa ibang church, yun ang pinakamahabang oras? Rock and roll, puro kantahan, puro sayawan. Pero dito sa atin, anong pinakamahabang oras? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yan talaga ang purpose. Kaya kung kayo inaantok, talunin nyo hanggat maaari, huwag kayong antukin. Bakit? Yan talaga ang purpose ng church. Amen? Yan ang dahilan bakit may church. Para mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi dyan, for I am not ashamed. Hindi ko ikinahihiya. Ano yun? Yung gospel of Christ. Yung ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya tayo, bilang Kristiyano, huwag tayong mahiya. Amen? Amen ba? Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya, ikaw Kristiyano. Huwag kang mahiya, ikaw ay Baptist. Huwag tayong mahiya. Pag nag-aawitan tayo dito tuwing Sunday, nahihiya ba kayo? Kailangan be proud. Kanta tayo ng malakas, tama? Kanta tayo. Marinig ng mga kapitbahay, tapos isip nila, ay, ang saya naman dyan sa church. Di ba ganon? Di ba? Ay, ang saya naman dyan sa church. Tapos pag nag-preach pa ako, naririnig nila. O di ba? Maging masaya tayo. Amen? Kaya kayo huwag na huwag niyong ikahiya ang Panginoon.
wag na wag. Lalo na tayo Baptist, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, wag na wag nating ikakahiya. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayo mag-pray. Pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mensaheng ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, na kami mga Kristiyano ay hindi dapat kami mahiya. Sabi niyo yung salita, hindi niyo po kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, but of power and of love and of a sound mind. Sabi po na yung salita, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami mahiya, especially sa pagtuturo, lalo na sa pangangaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi kami mahiyang kumanta. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi kami mahiyang tumayo dito sa harap. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami mahiyang magturo. Bagkus, tulungan niyo po kami, Lord, na maging proud kami na kami ay Baptist. Maging proud kami na kami ay mga Kristiyano. Maging proud kami na kami ay anak ng Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na itaas namin ang standard ng inyong salita. Salamat po na marami at patawad din po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan. At yung mga members na nandito, pagpalain niyo po sila. Bless niyo po patuloy ang aming music ministries, sa mga nag-aaral sa piano, pagpalain niyo po sila, Panginoon, na ma-master po nila ang mga kanta na kanilang pinapractice at darating ang panahon na sila din naman ang magtutugtog. Ganon din po sa gitara, Panginoon. Ganon din po sa bawat pagtayo dito sa harap, MC, song leader, opening prayer, Bible reader, na someday, Lord, magkakaroon din po ko ng katuwang dito as a pastor, magkakaroon ng song leader, ng MC, opening prayer, Bible reader, Panginoon. At mga tatayo dito sa harap na hindi nahihiya, Panginoon, at handang matuto at handang ibahagi yung salita. At kami ay magiging proud na kami ay mga Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami magmayabang. Bagkus lagi kami mapagpakumbaba. At lahat ng ito ay para po sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon. At patawad din po sa lahat na aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan. Ingatan niyo rin po ang bawat members, Lord, sa kanilang pag-uwi. Makarating po sila ng maayos, Panginoon, sa kanilang tahanan. At proteksyonan niyo rin po kami, Panginoon, mula sa virus na kumakalat. Inyo po nawa kaming ingatan, Panginoon, na hindi po nawa kami mahawak, Panginoon. Salamat po na marami at ang lahat po na ito ay aming pong iniiling at dinadalangin sa matamis po na pangalan ng aming pong Panginoon Kristo, na aming pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen.